Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Mga kapatid, meron ka bang matagal nang pinagdarasal sa Diyos, pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya sinasagot? Maaaring meron ka nang matagal na pinapanalangin, pero ang sagot ng Panginoon sa iyo ay katahimikan pa rin. Huwag kang malungkot. Huwag kang magsawang manalangin, lumapit sa Kanya. Dahil ang pinakamahalaga ay hindi yung sagutin ang iyong hinihiling, kung hindi ang palakasin ng Diyos ang iyong pananampalataya. Dahil kapag matibay ang iyong pananampalataya, ang imposible ay pwedeng maging posible para sa iyo. Kaya naman, minsan pa tayo'y lumapit sa Kanya, sa banal na misang ito, tayo'y magpakumbaba, hilingin natin na palakihin niya, palaguhin niya ang kakaunti at nanghihina nating pananampalataya. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo nawalan ng pag-asa, sa mga panahon na tayo ay nagkasala pa rin, hilingin natin muli ang Kanyang awa para tayo'y makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Pinong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong yon, sinabi ng Panginoon, "Sa araw na yon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila." Sinabi pa ng Panginoon, "Ang mga nakaligtas sa patayan ay kinawang ko naman sa ilang." Nang ang Israel naghahanap ng kapighatian, napakita ko sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan ko uli ang iyong makandareta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasasa sa ibubungan yon. Pagkat darating ang araw na nahihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Halikayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, "Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pasdol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapakalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipudin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tingib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas sa sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit, gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan niyo na nga po siya at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta naman ay nagsisikain sa mumog na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihiling mo. At noon din, gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang doktor. Umiikot po siya, nagche-check up sa mental hospital. Napansin po niya ang dalawang pasyente. Ang una po, nakaupo lang po sa isang sulok. Malungkot, umiiyak, paulit-ulit niyang sinasabi, Lorna! 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 Tinanong po ng doktor yung nurse, sabi, anong nangyari sa kanya? Sabi po ng nurse, Dok, niligawan po niya si Lorna, hindi po sinagot. Kaya ayan, nasiraan po ng bait. Umiiling po yung doktor. Maya-maya,
Sa kabilang silid naman po, narinig po ng doktor yung isang pasyente. Ito naman po, nagwawala, sumisigaw. Binabato po yung kanyang unan, paulit-ulit, sumisigaw. Sabi, Lorna! 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 Sabi po, nagtataka yung doktor. Ito naman, nabasted din ba kay Lorna? Kaya nagwawala siya, kaya nagkaganyan siya. Sumagot po yung nurse, sabi, Dok, yan po ang sinagot ni Lorna. Sabi, nung nagsama po sila, nasiraan po siya ng ulo kay Lorna. Tingnan niyo na po, mga kapatid. May mabuting dahilan palagi ang Diyos kung bakit hindi niya agad sinasagot ang panalangin mo. Baka kung ibigay niya sa'yo yung iyong hinihiling, makasama pa ito sa'yo. Amen? Sana kung hindi pa agad binibigay ng Diyos yung iyong panalangin, magsasama ang loob mo. Amen? Sabi nga po, napakaganda ni St. John Marie Vianney, marami daw po mga tao, sana santo ngayon, kung hindi agad binigay ng Diyos yung kanilang gusto. Minsan kasi, kapag pinagbibigyan tayo ng Diyos, doon sa ating gusto, doon sa ating hiling, di ba, agad nating nakakalimutan ang Diyos. Madalas, ang hindi pagbibigay ng Diyos sa hinihiling mo ay nakakaligtas naman sa iyong kaluluwa. Amen? At ito po ang ating nakita sa Ebanghelyo. Hindi agad sinagot ni Jesus ang panalangin nung kaniniyang ina. Hindi dahil hindi niya siya mahal. Hindi dahil hindi niya narinig yung kanyang hiling. Hindi agad sinagot ni Jesus yung panalangin ng babae kasi hinuhubog pa ang kanyang puso, ang kanyang loob. Sa unang pakikinig sa Ebanghelyo, parang ang hirap unawain ni Jesus. Hindi po ba? Lumapit yung inang nagmamakaawa para sa anak niyang inaalihan ng demonyo. Ngunit hindi agad tumugon si Jesus sa kanya. Kung babasahin po natin yung bahaging yon, parang napakahirap tanggapin. Parang napakabagsik naman ang ating Panginoon. Parang wala siyang awa dun sa ina. Hindi po ba? Pero alam natin, hindi naman ganoon ang ugali ng Panginoon. Ang Jesus na umiyak sa libingan ni Lazaro, ang Jesus na yumakap sa mga makasalanan, ang Jesus na nagpatawad sa mga tao kahit na siya'y nakapako sa krus, ay ang parehong Jesus na kaharap ng inang nagmamakaawa. Hindi niya pinahiya yung babae. Hinayaan lang niya na makita ng lahat ng tao kung gaano katatag, kalakas ang kanyang pananampalataya. Jesus did not answer immediately the mother's prayer because Jesus wanted her faith to grow. Jesus wanted her faith to be known to others. Dahil tandaan po natin ang sinulat ni San Pablo. Imposibleng mapasaya ang Diyos kung wala kang pananampalataya. It is impossible to please God without faith. Amen? Kaya meron pong tatlong aral na tinuturo sa atin itong ina na Canaanea tungkol sa tunay na pananampalataya. Una, ang tunay na pananampalataya ay patuloy na nananalangin kahit na tila tahimik ang Diyos. True faith continues to pray even if God seems silent. Napansin niyo po ba ano yung unang ginawa ni Jesus? Wala. Sabi po ng Ebanghelyo, hindi sumagot si Jesus ni isang salita. Wala siyang imik dun sa panalangin, dun sa request ng ina. Isipin niyo po yun? Napakasakit nun para sa ina. Parang inignore siya. Hindi po ba? Lumapit naman po yung ina, hindi para sa sarili niya. Hindi naman po siya humihingi ng pera sa Panginoon. Nagmamakaawa yung ina para sa kanyang anak, para ito'y gumaling, para ito'y lumaya sa demonyo. Wala bang pakialam ang ating Panginoon? Bakit nanatili siyang tahimik? Mga kapatid, ilan ba sa atin ang nakaranas na rin ng ganyan pagdating sa ating panalangin? Marami.
Hindi po ba? Nagdadasal ka na sana gumaling yung mahal mo sa buhay, sa kanyang karamdaman. Pero binawian siya ng buhay. Nagdadasal ka na makakita ka na sana ng trabaho para makabayad ka ng utang. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tumatawag. Hanggang ngayon, patong-patong na baon ka na sa utang. Nagdadasal ka na sana maayos na ang pamilya niyo. Pero hanggang ngayon, parang lalo pang lumalala. At dahil tahimik ang Diyos, akala natin kinalimutan na niya tayo. Hindi po ba? Pero tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang iniwan ka na niya. Minsan ang Diyos ay tahimik, hindi dahil wala siyang ginagawa, o hindi dahil ginagawa niya yung magpapalakas sa iyo. Inuumpisan pa lang niya ang pundasyon ng pagpapala mo. Parang ang isang magsasaka, hindi po ba? Kapag nagtanim ng binhi ng buto ang magsasaka, hindi mo naman nakikita agad yung pag-usbong ng kanyang dahon. Ano pong unang tumutubo sa binhi, sa buto? Yung ugat. Hindi natin nakikita yun. Hindi po ba? Pero hindi dahil wala kang nakikita, hindi ibig sabihin walang nangyayari. At ganyan din pagdating sa Diyos. Habang inaakala mo, walang nangyayari, may ginagawa pala. Tahimik ang Diyos sa loob ng puso mo. Dahil ang Diyos, maaring tahimik, pero hindi ibig sabihin wala siya. Ang Diyos, tahimik, pero ang kanyang puso, ikaw ang laman. Tahimik ang Diyos, tahimik siyang nagmamahal sa iyo. Amen? Kaya huwag kang tumigil sa pagdarasa. Dahil hindi lang dumating ang sagot sa iyong hinihiling, darating din sa tamang panahon. Amen? Ikalawa po, ang tunay na pananampalataya, hindi sumusuko sa unang pagtanggi. True faith perseveres even when the answer is no. Hindi lang po katahimikan ang naranasan ng babae. 3 beses siya po ay na-reject. Di niyo po ba napansin? Una, tumahimik si Jesus. Pangalawa, sinabihan pa siya ng mga alagad, paalisin niyo na po yan. Pangatlo, sinabi pa ni Jesus na, ako'y sinugo lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Parang sinabi sa kanya, hindi ka kasama dito. Kaya kung siguro po tayo yung nakaranas nun, baka nagtampo na tayo, baka nagalit na tayo, baka sinabi natin na ayaw pala ako ni Jesus, hindi pala ako mahalaga, hindi na lang ako magsisimba, hindi na lang ako magdadasal. Kung ayaw mo, edi wag, maghanap na lang ako ng iba. Hindi ba marami sa atin ang ganyan? Pero ang babaeng ito, hindi umalis. Mas lalo pa siyang lumapit. Mas lalo pa siyang yumuko at nagpakumbaba. Mas lalo pa siyang nanalig sa kanya. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya, hindi nasusukat yan sa lakas ng iyong amen. Nasusukat ang iyong pananampalataya sa tagal ng iyong pagtitiwala. Amen? Madaling magtiwala sa Diyos kapag maayos ang lahat. Pero ang dakila, ang malakas na pananampalataya ay yung patuloy kang kumakapit sa Diyos kahit na hindi ka sigurado, kahit na nahihirapan ka, kahit na nalulungkot ka, kahit na nabibigatan ka, at kahit na hindi mo pa nakikita yung sagot sa iyong panalangin. True faith is when you continue to believe that God is good. True faith is when you continue to believe that God will answer you even if you have not yet received what you are praying for. Kaya nga, sinasabi ko po sa inyo, huwag niyo pong sukatin ang Diyos sa bilis na kanyang pagsagot. Pero nasusukat ang karakter mo sa tibay ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Amen? Ikatlo po at kahuli-hulihan. Ang tunay na pananampalataya, marunong magpakumbaba. True faith knows how to be humble. At ano pong palagi ko sinasabi sa inyo, ang marunong magpakumbaba, ang siyang pinagpapala. If you want to be blessed, learn to be humble. Amen? Sana po sundan nyo
yung halimbawa ng babaeng ito. Hindi siya nakipagtalo kay Jesus. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagkimkim ng sakit ng loob sa Panginoon. Sa halip, lumuhod siya. At ilang salita lang ang sinabi niya, Panginoon, tulungan mo kami. Napakasimple. Walang mahabang paliwanag. Walang magagandang salita. Pero umabot sa puso ng Diyos. Mga kapatid, minsan kasi iniisip natin na kailangan natin ng mahabang dasal para maging malakas. Para tayo marinig ng Diyos. Hindi po ba? Pero ang gusto lang ng Diyos ay yung maging totoo ka lang sa Kanya. Merong mga panahon, tandaan niyo po, na ang pinakamakapangyarihang dasal ay 4 na salita lamang. Panginoon, tulungan mo ako. Yan ang pinakamalakas na panalangin. Panginoon, tulungan mo ako. And the simplest, the most powerful prayer is just 3 words. Help me, Lord. Don't forget that. Kapag sayid ka na, kapag sukong-suko ka na, kapag pagod ka na, kapag naubos na ang luha mo sa iyong mata, yan lang ang sabihin mo galing sa puso. Tulungan mo ako. Dahil pinakikinggan ng Diyos ang pusong nagpapakumbaba kesa sa isang bibig na marunong magsalita. Hindi hinahanap po ng Diyos yung pinakamagandang panalangin. Ang hinahanap ng Diyos ay yung isang puso na marunong magtiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung may panalangin kayo na hanggang ngayon, hindi pa sinasagot ng Diyos, huwag kayong mawala ng pag-asa. Manalangin ka pa rin, makinig ka pa rin sa Kanya. Huwag ka sumuko, magpakumbaba ka. Sapagkat baka ang Diyos, hindi pa niya binibigay ang iyong hinihiling dahil mas mahalaga sa Kanya na palakasin mo na niya ang pananampalataya mo. At ang iyong pananampalataya ang magiging tulay para ang iyong dasal ay magkaroon ng kasagutan, para ang iyong ninanais ay magkaroon ng kapunuan, para ang iyong buhay ay makaranas ng himala. Kaya umasa ka pa, kapatid, magpatuloy ka at manalig ka sa Kanya. Balang araw, tulad nitong babaeng ina na Canaanea, maririnig mo rin ang pinakamagandang papuri mula sa Diyos. Napakatibay ng iyong pananampalataya. Mangyari nawa sa iyo ang hinihiling mo. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa lahat ng dako, naway maging daan ng habag, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, naway huwag tayong paghiwa-hiwalayin ng mga walang halagang hadlang na galit at alitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga ina na liligalig at lubos na nag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-alalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, aming tanggulan at lakas, ninanais mong mabuo kaming lahat bilang iyong bayan, maging bukas na walagi ang aming kalooban sa pangangailangan ng aming kapwa at huwag nawa kaming humiwalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin sa iyong kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob, kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkamasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, ilang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nadalak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay, para magbigay buhay, huwag magamba kailanman. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay naganak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, minahal ka ng Ama, umuwi ka sa Kanya, makaisa sa tinig niya. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tuwangan sa ginagawa namin araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po na baka hindi sinasagot agad ng Diyos ang iyong panalangin, hindi dahil hindi kanya mahal. Hindi sinasagot ng Diyos ang iyong dasal kasi gusto lang niyang tumibay, lumaki ang iyong pananampalataya. At ano po ang tunay na pananampalataya na tinuro sa atin nitong Kananeyang ina? Una, ang tunay na pananampalataya ay nagpapatuloy sa pagdarasal kahit na tahimik ang Diyos sa ating hinihiling. Pero pangalawa, ang tunay na pananampalataya ay nagpapatuloy, hindi sumusuko kahit na sa unang pagtanggi. Your prayers may be rejected, and yet if you have true faith, you continue to pray. You continue to move on. You carry on with the belief that God will give to you the best thing. Pero pangatlo, ang tunay na pananampalataya ay marunong magpakumbaba. Dahil ang mga pinagpapala ay yung mga marunong magpakumbaba. Ano ang iyong hinihiling sa Diyos? Huwag kang susuko, magpatuloy ka, makiusap ka sa Diyos, makinig ka sa Diyos, at huwag mong kalimutan na sabihin ang pinakamalakas, pinakamakapangyarihang panalangin. Simple lang, pero iilang salita lang. Panginoon, tulungan mo ako. Kung yun lang ang iyong masasabi sa Kanya at galing naman sa puso, maniwala ka nang ibibigay ng Diyos sa iyo, higit pa sa iyong hinihingi, ang ibibigay ng Diyos sa iyo ay umaapaw na pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Amen.